Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa ating channel, God's Word Read Scriptures. At humihingi po ako sa inyo ng like at ishare mo rin ito sa iyong mga mahal sa buhay at mag-comment ka na rin kung ikaw ay may mga tanong nang sa ganun ay mapag-aralan natin. Sa mga oras na ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng kasulatan at malaman natin yung mga utos at pamamaraan ng Diyos, ay saglit muna tayong manalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo samahan niya at ituro sa atin ang mga tamang pamamaraan niya nang sa ganun ay makasunod tayo sa mga utos ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang may lalang ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami nakakakilos, nabubuhay dahil sa iyo. At ngayong araw din ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami at humihingi sa iyo ng paggabay mo. Tulungan niyo po kami maunawaan namin yung mga salita na mababasa namin sa iyong kasulatan. Nang sa ganun po ay malaman namin ang inyong mga utos at pamamaraan at makasunod po kami ayon sa iyong kalooban. Kaya nga sa bawat makikinig sa mga oras na ito, bigyan niyo sila ng bukas na isip, bukas na puso, nang sa ganun ay makapasok ang inyong mga aral at turo at matutunan namin yung mga bagay na ipinapagawa mo. Kaya Ama, sa programang ito, nang kung saan ay maraming makikinig, ay makaranas sila ng pagpapala mula sa iyo. Kaya Ama, muli kami sa iyo nagpapasalamat sapagkat kayo lang po ang makakatulong sa aming mga kahinaan. At dalayan ko rin po doon sa mga taong mayroong karamdaman, dalayan ko po na sila ipagalingin mo, Panginoon. Hinihiling ko po ito sa iyong bugtong na anak, saan ay magkaroon po sila ng pananampalataya sa iyo at sa iyong bugtong na anak. At ganoon din po sa mga may problema sa buhay, Lord, bigyan mo sila ng mga bagay na makakatulong at guminhawa ang kanilang karamdaman, at ang kanilang mga problema ay malutas nila sa tulong mo, Panginoon. Kaya Ama, salamat po, kayo lang po ang aming maasahan sapagkat kami nasa mundong ito ng punong-puno ng kaguluhan at alam po namin kung kami yung sasamahan ay magiging ligtas po kami. Makakapanahan kami sa tulong mo na kami lalakad na walang takot sapagkat alam po namin na kayo po ang aming kasama habang kami nabubuhay sa mundong ito. Kaya Ama, sa pag-aaral muli namin na yung mga salita ay magbigay ito sa amin ng kaunawaan. Matulungan kami sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya Ama, ito po ang aming panalangin. Sa iyo po ang kapurihan, kapangyarihan, kagalakan ay matanggap namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang ating pong magiging topic ngayon ay tungkol po sa huwad na propeta. Ating pong pag-aaralan yung mga aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. At mababasa po natin ito sa sulat ni Mateo. Basahin po natin sa Kabanata 7, talata 15. Ito ang sabi po dito sa mga sulat po ni Apostol Mateo. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila na mga gutom na lobo. At ito po yung bibigyan natin ng pansin sa mga oras nito. Sapagkat sinasabi dito sa mga sulat ni Mateo, ito po ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Dito, ipapakita sa atin na kung saan yung sinasabi dito na tayo daw ay mag-ingat. Beware do sa mga huwad na propeta. Paano tayo makakapag-ingat? Unang-una, kailangan natin para ma-secure na tayo ay safe, no? Para tayo ay maingatan, tayo mismo, ibibigyan tayo ng babala o pinag-iingat tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. Tulad po na huwad na propeta. O sabi mo, mga huwad. So marami pala ito. Yung ibig sabihin pong huwad na propeta, ito po yung mga nangangaral. Nadala-dala daw nila ang salita ng Diyos. Ito po yung, kasi po yung propeta, sa madalit sabi po, lingkod po ito ng Diyos.
Sila po nagdadala ng mensahe na galing sa Diyos. At dito sinasabi ng mga huwad na propeta, sinasabi din nila na dala daw nila yung salita ng Diyos. Pero hindi naman galing yun sa Panginoon, yung salitang iyon na kanilang ipinapangaral. Kaya paano natin madidetermine na yung mga propetang iyon ay huwad o sinungaling? Kaya sabi dito, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. So, pinag-iingat tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng awareness sa mga bagay na ito. Bakit po? Kasi itong mga huwad na propeta, ganito po yung kanilang mga diskarte. Sabi dito, kung isusunod natin yung pagbasa doon sa talata, lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Yun po ang unang makikita natin sa isang huwad na propeta. Paglapit nila sa iyo, o sa mga tao, ang kanyang karakter ay parang isang maamong tupa. Alam natin ang tupa, yan ay mabait, maamo, kahit nga ito ikatayin ay hindi umiimik. Ibig sabihin, parang ganyan yung mga huwad na propeta. Maamo sa tingin natin, no? Besides, kung itutuloy natin, pero, yan. Yung salitang pero, mayroong kabaliktaran noon, yung salitang pero. Tingnan natin, ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Kinukumpara itong mga huwad na propeta sa mga gutom na lobo. Yan. Alaman natin yung mga gutom na lobo, ito yung mga nangahunting, diba? Para may makain sila. So, tinutulad dito yung mga propetang ito ay inihintulad sa dalawang bagay. Una, sa maamong tupa. Pangalawa naman, inihintulad itong bulaang propeta o huwad na propeta sa mga gutom na lobo. Yan ang dapat natin malaman. Ang tanong, paano natin makikilala ang mga ito kung ang gawain nila ganito? So ngayon, para maintindihan natin, ipapaliwanag din po yan sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kung isusunod natin sa verse 16, babasahin natin, ating basahin. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Yung pala. Paano natin makikilala itong mga huwad na propeta? Sa kanilang mga gawa. Yan po ang una nating dapat ma-determine sa mga huwad na propeta. Yung kanilang mga gawa. So, nagbigay po ng talinghang ating Panginoong Hesukristo na ganito po. Kung isusunod natin yung susunod na talata na ating babasahin. Ang matitinik na halaman, uulitin ko po ha, ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ibig sabihin po yung halaman na kung saan ay matitinik, hindi daw namumunga ng ubas o igos. Di ba yung ubas, ito yung tinatawag ng bagay na pakikinabangan mo yung bunga. So yung matitinik, pag namumunga, hindi mo mapapakinabangan yung bunga. Malinaw po. Ibig sabihin, itong mga propetang ito, yung kanilang mga itinuturo, yung kanilang mga sariling pamamaraan, ay hindi mo pakikinabangan. Yan ang iwasan natin sa mga reliyon o sekta na nagsulputan ngayon. Ayan ang dapat nating maintindihan. Bago ka umanib, bago ka sumama sa kanila, tingnan mo ang kanilang mga gawa. Kung ang kanilang mga turo ay mula sa kanilang sarili, yan ang dapat nyo malaman. Yung sinasabi nila ay hindi galing sa Diyos. Dapat galing sa Diyos ang itinuturo nila. Ang katotohanan po, hindi nanggaling nga sa Diyos ang kanilang itinuturo. Iyon ang dapat nating malaman. So mamaya magbibigay tayo ng halimbawa. O sige ngayon na. Para magkaroon tayo ng kaalaman. Ano ngayon ang mga relihiyon na ipinapagawa? Una sa lahat, kung ang relihiyon mo ay galing sa tao,
yung itinuturo nila ay pangtao, hindi galing sa Diyos. Halimbawa, tayo ay huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Number 1 po yun eh. Kasi merong tunay na Diyos. Kapag pinapasamba tayo doon sa hindi tunay na Diyos, yun po yun, galing sa kanila. Galing po yun sa mga bulaang propeta. Ang sabi naman ng salita ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga larawan o rebulto. O yun, ibig sabihin, kung ganito ang sinasabi ng mga propeta na huwag sasamba, yun ang totoong propeta. Pero yung mga huwad na propeta, kabaligtaran yung sinasabi nila. Taliwas doon sa inuutos ng Diyos. Yun po ang dapat nating malaman sa talatang yan. Ngayon, para mas maintindihan pa natin ang mga bagay na matututunan natin, pupuntahan naman natin doon sa chapter 24. Diyan pa rin sa sulat ni Mateo, verse 11. Basahin natin. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Napakatindi pala nitong mga huwad na propeta. Ibig sabihin lilitaw. Ibig sabihin marami tayong makikita ngayon na propeta na manliligaw. Kaya ingat po kayo. Huwag basta kayo aanib. Ang importante bago ka umanib, makapagbasa ka muna ng kasulatan. Basahin mo yung aklat ng Bagong Tipan. Mula doon sa tinatawag na 4 na ebanghelyo, Mateo, Mark, Luke, and John. Basahin mo yun. At mga sulat ng mga apostol, doon sa mga aklat ng Gawa naman. At yung sulat naman ni Apostol Pablo, para sa mga hintil, basahin mo rin yun. Mula aklat ng Roma hanggang sa aklat po ng Hebreo. Basahin mo yun. Kasi po, mga bagay na yon ang pabigay sa iyo ng linaw. Kaya bago ka umanib, nakapagbasa ka na. Kasi kung doon ka magbabasa sa iyong inaniban, ang matututunan mo lang doon yung galing sa interpretation ng kanilang kaisipan. Ibig sabihin, galing sa kanilang diwa o kaisipan yung kanilang ipapaliwanag. Pero kung ikaw ang unang makakabasa, kaya dapat dito kung wala ka pang pananampalataya, magbasa ka muna bago ka sumama sa bawat relihiyon o bawat sekta na iyong aaniban. Kaya advice ko lang po sa inyo na kayo na wala pang inaanibang relihiyon, magbasa ka muna. Ibig sabihin, yung mga bagay na mababasa mo doon sa kasulatan ay nabigyan ka na ng pangunawa ng Diyos sapagkat nabasa mo yung kasulatan. Kaya personally, dapat tayo ay nakapagbasa na ng kasulatan. Tama po ba yun? Bago ka umanib. Yun naman po yung sinasabi po ng ating isa pang propeta na si Isaias. Makikita natin ito sa kanyang mga sulat na kung saan ay magbibigay ito sa atin ng kaliwanagan. Diba? Ang sana sabi niya doon sa kanyang mga sulat, lahat po tayo required po magbasa. Hindi lang po yung mangangaral, yung nagtuturo ang magbabasa. Kailangan every one of us, we need to read the book of the Lord. Ito yung sabi ng propeta Isaiah. Basahin natin sa aklat po niya sa chapter 34 verse 16. Tingnan niyo ang aklat ng Panginoon. Sabihin, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon. Paano natin titingnan? At basahin. So titingnan natin, uusisain natin, at basahin. So hindi lang po ito ang magbabasa yung mga leader ninyo. Kung ikaw ay nasa kaanib na, ikaw rin ay magbasa. Required po ito sa bawat taong sasampalataya sa Diyos. O ibig sabihin po yung mga taong kikilala sa Diyos, nire-required talaga muna magbasa bago ka umanib sa mga relihiyon na yung papasukin. Bakit po?
Kung inuutos ito sa atin ng Panginoon na tayo po'y magbasa sa ibang salin, tingnan doon. Sa ibang salin naman ay inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Required po talaga na tayo ay magbasa ng kasulatan. Kaya kung aanib ka, hindi ka pa nakakapagbasa, maaaring ikaw ay madaya o maliling lang sa kanilang pananalita. Kaya, ina-advisein kita na magbasa ka muna. Ang tanong, paano kung wala naman akong Biblia? Ngayon po, kung hindi ka makabili ng Biblia, may cellphone ka naman, libre pa. I-download mo lang yun. Type mo lang Bible o Biblia, lalabas na po yun. Maraming version po doon, may Tagalog, may English. Kahit ano pong lingwa ang meron ka, kung ikay Tagalog, ikaw ay Hapon, Italiano, meron po, lahat yung version meron na po noon. Kaya, tayong kapwa Pilipino ay may kanya-kanya at iba't ibang lahi na rin. May Pilipinong Chinese, may Pilipinong Italiano, may Pilipinong Amerikano, o diba? Yung mga version na yun ay pwede nyo pong i-download sa bawat cellphone. Libre na po yun. Kaya, patuloy po tayo mag-aral para makilala natin yung mga huwad na propeta. Ngayon, magpatuloy po tayo sa mga aklat pa rin ni Mateo. Babasahin natin sa 24 ni Mateo para magbigay sa atin ito ng kaalaman. Sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. So dito, ipinapakita naman yung lilitaw ng ang mga ditunay na Kristo. May nagpapanggap na sila daw yung Kristo. Kaya ingat tayo. Marami na po ngayong Kristo na sinasabi sa Amerika, sa iba't ibang bansa. Maging sa ating Pilipinas, marami sila daw po yung anointed son o anak ng Diyos. So marami. Yung mga yun, pag nagdi-declare sila na sila ang Kristo, yun po ang mga huwad na propeta. Malinaw po. Kailangan natin maintindihan yung hindi tunay na Kristo, pag dinideclare nila na sila ang Kristo, yun. Kasi po ang ating Panginoon Kristo, pag sinasabihan, ikaw ba ang Kristo? Anong sagot ng ating Panginoon Kristo nung siya inuusig? Ikaw na ang nagsasabi. Ibig sabihin, kahit mga bagay na ganun ay makilala siya sa pamagitan ng kanyang gawa. Kaya makikilala natin sa gawa. Kaya ang Kristo, yung tunay na Kristo, ito'y makikita natin sa mga gawa. At yung mga huwad na propeta, makikita natin din sa gawa. Yung ginagawa ng totoong Kristo, gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Yung mga hindi tunay na Kristo, yung po ang gumagawa ng masama. Yan po ang dapat nating malaman. Ituloy natin ang basa. Para hindi tayo malinlang ng mga huwad na propeta. Sabi dito, magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala at kababalaghan upang maninlang kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Yan. Unang-una, huwag tayong papadala. Pag sila'y gumagawa ng himala, magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala at kababalaghan upang maninlang. Iyan po ang gawain ng mga huwad na propeta. Nagpapakita sila ng kagila-gilalas, spectacular, namamangha ka at magugulat ka sa kanilang ginagawa. Pero huwag ka dun titingin sa kanilang ginagawa, kahit sila na gumagawa ng himala. Marami po dyan sa Pilipinas. Kaya ingat po tayo. At hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang parte ng buong mundo, ganyan ang ginagawa ng mga huwad na propeta. Kaya sabi pa sa atin, kung babalikan natin itong 23,
Sabi dito, mismong ating Panginoon ang nagsasabi ano. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Huwag basta tayo maniniwala. Pag nagsabi, narito ang Kristo. Ibig sabihin, para madali natin maintindihan, iniimbitahan ka para doon ka mag-aral sa kanilang huwag muna. Sabi nga dito, kapag nagsabi sa inyo, narito ang Kristo at naroon siya, huwag kayong maniwala. Kaya mo na bago ka umanib sa bawat relihiyon na iyong aaniban, huwag ka munang sumama. Mismong ikaw muna sa bahay mo mag-aral ka, magbasa ka ng kasulatan, nang sa ganun, malalaman mo yung katotohanan. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Juan, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kaya dapat natin maintindihan yung sinasabi doon sa aklat po ng Juan sa chapter 8 verse 32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Hindi po yung aanib ka muna tapos doon ka mag-aaral. Hindi po yun. Magbasa ka muna. Yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon para malaman mo yung kanyang pamaraan. Kasi kapag nakapasok ka na sa bawat relihiyon, hindi mo na mababasa ng buo at ikaw ay pasusunod na lang sa kanilang mga palatuntunan, sa kanilang pamamaraan. Yan. Yan ang sinasabi naman ni Marcos. Kung sana'y matuto tayo sa turo ng mga tao, hindi sa halip na turo ng Diyos. Sa Marcos, chapter 7, verse 7. I-play natin nga. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Yan po yun. Kaya huwag ka munang sasama sa bawat grupo. Kasi matuturuan ka lang nila ng kanilang pamamaraan. Pero kung ikaw mo muna ay magbabasa muna sa bahay mo, bumili ka ng Biblia, kung wala naman, sabi ko nga kanina, mag-download ka, lahat naman ng tao may cellphone na eh. Diba? Gumawa ka basta ng paraan, magkaroon ka lang ng kasulatan para ikaw ay makapagbasa ng aklat ng Panginoon. Dapat ito malinaw sa inyo, itong napapakinggan ninyo. Huwag ka muna basta aanib. Magbasa ka muna. Kaya ang advice ko muna sa inyo ay basahin mo yung bagong tipan. At naroon ang mga pamaraan ng Diyos, utos ng Diyos, para malaman mo. Parang nagbabasa ka lang ng comics. Di ba pag nagbasa ka ng comics, alam mo yung nangyari, alam mo na yung buod, alam mo yung istorya. Kasi binasa mo eh. Alam mo yung umpisa, alam mo kung saan matatapos, at alam mo yung kaganapan ng istorya. Parang ganoon din po ang kasulatan. Pag binasa mo ng buo, alam mo yung bawat mangyayari. Tama? Okay. So, nakasunod po ba kayo? Magpatuloy po tayo. Kaya binasa natin yung 24. Lilitaw ang mga ditunin ni Kristo at mga huwad na propeta. Tama po yun. Ituloy naman natin sa 25. Tandaan ninyo ang mga ito. Binigyan ko kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. So yan. Ito po ang payo sa atin ng Panginoon. So binigyan tayo ng awareness o maging aware tayo. Para hindi ka pa makapunta doon sa mga gusto mong may target ka ng kapilya na pupuntahan mo o church o iglesia na gusto mong aniban, huwag muna. Magbasa ka muna sa tahanan mo. Siguro, matatapos mo naman yan sa loob ng isang linggo, isang buwan, kaysa doon sa mamalaki ka doon sa iglesia na itinuturo ng pamaralan tao, ilang matututunan mo. Pero dito, mag-aral ka muna. At sa channel na ito, kompleto dito. Mula sa aklat po ng buong 66 book ng tinatawag na Biblia. So yung kasulatan natin ay meron naman po dito. Kung gusto mo, puntahan mo ang channel ng God's Word Read Scriptures.
ay naroon na po yung bawat books na iyong pong mababasa at mapapakinggan. Kung busy ka, panoorin mo yun at pakinggan. At mabibigyan ka doon ng kaliwanagan, at least nakabasa ka ng kasulatan ng Panginoon. At ngayon, makakapili ka at malalaman mo kung saan ka talaga aanib. Okay, patuloy po tayo. Ituloy nga natin yung 26 at maganda rin ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon. At kung may magsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Yun po yun. Huwag ka basta pupunta sa silid, ibig sabihin doon sa mga bahay-sambahan, huwag mo na, magbasa ka muna. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo, yan. Para mag-aral, ikaw mismo na, personal ka munang mag-aral. Mag-isa ka munang magbasa. Kung antay mo ulit kada linggo, magbasa ka. Oras ng iyong day off o break time, may panahon niyang pagbabasa. Nang sa ganun, ay malaman mo yung pamamaraan ng Diyos at ituturo naman sa iyo kung saan ka aanib. Yan. At ituturo ko sa inyo kung paano ba umanib sa mga tinatawag na grupo at yung tunay na iglesia na dapat nating aniban. So yan ay mabibigyan natin ng topic dahil natin yung topic nito ay para lang po sa malaman natin kung sino yung huwad na propeta. Kaya abangan po ninyo yun na mapag-aralan natin yun saan ba tayo aanib sa tunay na iglesia. Okay, magpatuloy po tayo sa ating pinag-aaralan patungkol po sa huwad na propeta. Ngayon, kung itong si Mateo ay nagsulat sa bagong tipan, maging yung sa lumang tipan, maging si Propeta Ezekiel ay itinuturo din ito na huwag tayong padaya sa mga mangliling lang na ito, sapagkat itong mga huwad na propeta ay maging sa panahon ng mga Israelita ay meron na rin po. Kaya ito naman ang sabi po ng isang propeta, si Propeta Ezekiel. Alam niyo po si Propeta Ezekiel, hindi po ito huwad ha. Ito po talaga ay lingkod ng Panginoon. Nagsasabi ito ng katotohanan. Ang sinasabi niya ay galing mismo sa Diyos. Kaya tunghayan po natin ang kanyang mga sulat. Basahin natin sa Ezekiel chapter 22 verse 27. Ang mga pinuno nila'y parang mga lobong lumalapa sa mga biktima nito. Pumapatay sila para magkapera. So, tingnan natin yung sinabi po ni Ezekiel sa mga sulat niya. Ang mga pinuno nila'y parang mga lobong lumalapa sa mga biktima nito. Di ba? Yung pong mga leader nung panahon po ng Israelita sa lumang tipan, para daw magkapera, ay pumapatay sila. Kaya ingat kayo pag may nabalitaan kayong ganyang reliyon o sekta, ang kanilang hangarin ay nakabalita kayo na ganyan na pumapatay sila para lang magkapera. May layuan na ninyo yun. So isa na yung babala na kung saan huwag kayo basta aanib pag may ganitong mga reliyon. Yung mga leader ay sila ang nagpapasimuno para sila ay magkapera. Di ba po? At ngayon, sino ba ang pwede natin maging leader na hindi pumapatay? Madali lang po yan. Kung ang iglesia ay ang nagtatag ay ang Diyos, may naglagay naman ang Diyos kung sino yung pinuno ng iglesia. Si Kristo po yung tinatawag na pinuno ng iglesia. Siya po ang ulo ng iglesia. Siya po yung pangulo ng iglesia. Kaya dapat nating malaman na ang Kristo po ay pangulo sa iglesia. Iyan ang dapat nating malaman. Kasi kung hindi natin aalamin na ang ulo ng iglesia, ay
manililang lang ka. Kasi ang tinatawag na namumuno sa iglesia ay yung hindi pumapatay. Kaya ating Panginoon siya nga ang pinatay eh. Pero bagamat siya ipinatay, muli siyang binuhay ng Diyos Ama para ipakita sa mga taong matitigas ang ulo na hindi nakikinig ay napapahamak sila. Kaya po ang ating dapat paniwalaan yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, kung sa binasa natin iyan ay nagbigay sa inyo ng liwanag, na tayo ay makilala natin yung huwad na propeta, tingnan naman natin doon sa aklat ng Roma na isinulat naman ito ni Apostol Pablo, para makita natin na kung saan ay mabigyan tayo at mabuksan ng ating mga mata at isipan sa pamagitan ng mga sulat na isinulat ng mga apostol. Tingnan natin yun sa sulat ng apostol. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung kanina nating nabanggit, yung mga pinuno na tumapatay para lang magkapera, tandaan niyo, hindi yung pala naglilingkod sa tunay na iglesia. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, kundi sa sarili nilang hangarin sila sumusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. Iyan ang dapat nating malaman sa aking mga taga-subaybay, sa aking mga hindi pa nagsasubscribe. Nakakalungkot po. Dito natin makikilala yung mga huwad na propeta. Yung nagsasabing yung mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Kristo. Yung mga pumapatay, yung mga nandadaya, diba? Ang mas dinadaya pala dito, yung kulang sa kaalaman. Diba? Kung kulang ka sa kaalaman, ay madadaya ka sa kanilang mahuhusay na at magaganda nilang pananalita. Diba? May mga ganyang reliyon. Yan po ang dapat natin iwasan. Ngayon, magpatuloy po tayo. Dito kay Ezekiel na binanggit natin kanina, na kung saan yung mga namumuno ay pumapatay para magkapera, itutuloy natin sa 28. Pinagtatakpan ng kanilang mga propeta ang mga kasalanan nila sa magitan ng mga hindi totoong pangitain at mga hula. Ibig sabihin, itong mga leader na ito, may mga tinatawag na naturuan. Yan. Yung mga propeta, ibig sabihin mga propeta na sinasabi nilang galing sa Diyos yung kanilang sinasabi, hindi pala. At yung gumagawa ng mga leader na mga kasamaan, itong sinasabi naman doon sa kanyang mga lingkod nila, para mapagtakpan ng kanilang mga kasalanan, diba? At sila nagsasabi ng mga pangitain ng hula. Ibig sabihin, pinasinungalingan ng mga huwad na propetang ito. Kung itutuloy natin, sinasabi nilang iyon daw ang sinabi ng Panginoon kahit na hindi ito sinabi ng Panginoon. Yun po ang sinasabi ng mga huwad na mga propeta. Nagsasalita sila na yun daw galing sa Panginoon pero hindi naman sinabi ng Panginoon. Iyan ang sinasabi ko kanina kung saan ay yung mga huwad na propeta nagsasalita hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Panginoong Diyos. O halimbawa, ganito nga yung binanggit ko kanina, na kung saan ay bigyan ko kayo ng halimbawa, na sinasabi nila galing daw yun sa Panginoon, di ba? Halimbawa, ng mga katuruan sa mga iglesia ngayon. Halimbawa, ang turo ay mga katuruan. Kasi po ako ay hindi na nakakasimba sa mga ganitang pumapasok sa mga ganyang iglesia. Pero ayon po sa kanilang mga advertisement na napapanood sa mga commercial TV, na kung saan yung pinapagawa nila,
ay kailangan daw ikaw ay mangilin, magpadasal. O hindi po yung turo ng Panginoon na yung ipapadasal mo yung mga patay. Di ba? Ang patay po ay patay na po yun. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang obligation. Kaya kung babasahin natin doon sa aklat po ng Hebreo, tingnan natin. Ito yung sinasabi. Para magbigay lang tayo ng kaliwanagan dito sa sinasabi na Hebreo 9:27. So, tingnan natin. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Yung, ibig sabihin, naroon na yung hukom ng Diyos kahit anong gawin mong ipadasal, ipanalangin, Lord, iligtas mo siya. Wala na. Hindi na po siya maililigtas natin dahil haharap na siya sa hukuman. Kung siya po'y nakagawa ng kabutihan nung nabubuhay siya, dahil ang gusto nga ng Diyos ay gumawa ka ng mabuti, maaaring maligtas siya. Pero buong buhay niya ay gumawa siya ng kasamaan, hahatulan siya at hukuman ng Diyos sa kanyang ginawa. Kaya po, siya po ang haharap sa Diyos at wala tayong karapatan na para iligtas yun, yung kanyang buhay. Kaya hanggat tayo nabubuhay, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na huwag tayong gagawa ng masama. Kaya kung magbabasa ka ng kasulatan ng Diyos, ay magagawa mo yung palatuntunan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Pag nabasa mo yun, edi huwag mong gawin. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, yun ang gawin mo dahil sinabi ng Panginoon. At yung mga bagay na ginagawa mo, ililigtas ka sa pamamagitan ng iyong ginawang kabutihan. Malinaw po? Ngayon, balikan natin naman uli sa pag-aaral po ng huwad na propeta. Ngayon po, sa aklat naman ng Deuteronomy, kung titingnan naman natin dito sa nakasulat chapter 13 verse 1, kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo, na magpapakita siya ng mga himala at kamangmanghang bagay. Tuloy natin sa 2. At nangyari ang sinabi niya at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala. So, ililinaw ko po yan sa inyo para itong mga bagay na ito ay hindi kayo madaya. Balikan natin yung verse 1. Kung may isang propeta, sabihin natin, sa panahon natin ngayon ay pare, pastor, apostol, o anumang lingkod ng Diyos. At ito ang sabi. Pero, tandaan natin huwad na propeta yung nagsasabing ganon. Para ma-determine mo na yun nga ay huwad na propeta, ganito lang po. Kung may isang propeta, alam mo parang ito yung lingkod ng Diyos, di ba? Salitang propeta ay lingkod to ng Diyos. Pero dapat natin maintindihan, merong hindi lingkod ng Diyos, katulad po nito, para ma-determine natin na ito'y huwad na propeta. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamamanghang bagay. Ibig sabihin, nagbigay siya ng prophecy. Nag-prophesy siya, o ibig sabihin, nang hula siya na ganun ay mangyayari. Tapos sa verse 2, at nangyari ang sinabi niya. Yun. Ibig sabihin, itong huwad na propetang ito ay nagsabi sa inyo, ay, mangyayari ang mga bagay na yan sa inyo. Ay, nangyari nga. Sabi dito, sinabi sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala. Yun ang sabi ng huwad na propeta. Puntahan natin yung verse 3 para magbigay sa atin ng liwanag. Huwag kayong maniwala sa kanya dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos kung minamahal niyo ba siya
ng buong puso at kaluluwa. Ibig sabihin pala, yung mga ganun, sinusubukan lang tayo ng Panginoong Diyos. Kung susunod nga tayo na sumamba sa ibang mga Diyos. Tuloy natin sa verse 4. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Kaya kung makikita natin dito, sa verse 2, balikan natin. Sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos. Ibig sabihin, ibang mga Diyos. Ang gusto ng Diyos, dito sa verse 4, ang Panginoon niyong Diyos lang. Walang ibig sabihin. Walang iba, kundi lang, siya lang. Ang Panginoong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang kanyang mga utos at sundin ninyo siya, paglingkuran siya at manatili kayo sa kanya. Ibig sabihin, magkaroon lang tayo ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Huwag doon sa ibang mga Diyos. Sinabi ko sa inyo kanina, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Diba? Doon lang tayo sa tunay na Diyos, yung Panginoon nating Diyos na dapat nating sundin. Yung lumalang sa atin. Kasi yung ibang Diyos, hindi naman makakapaglalang yun ng talagang tulad ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya lahat ang gumawa. Sa Kanya lahat nagmula. Yung po ang dapat nating sambahin. Kasi po yung anghel, nagmula sa Diyos. At lahat ng bagay, nagmula sa Diyos. So yung tunay na Diyos ang dapat nating sambahin. Ngayon, sa bagay na ito, ay para magkaroon tayo pa ng karagdagan. Balikan natin naman si Jeremias. Itong mga propetang ito, mga lingkod ng Diyos na sinasabi ko para magbigay sa atin na hindi tayo maniwala sa mga huwad na propeta. At ito namang si Jeremiah, ito naman talaga ay lingkod ng Diyos. Nagsasabi ito mismo galing sa Diyos ang kanyang sinasabi. So basahin natin sa Jeremiah chapter 14 verse 14. Sumagot ang Panginoon, ang mga propetang iyan ay nanghuhula ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo at hindi ako nagsalita sa kanila. Ulitin ko po. Sumagot ang Panginoon, ang mga propetang iyan ay nanghuhula ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo at hindi ako nagsalita sa kanila. Hindi galing sa akin ang mga pangitaing sinabi nila sa inyo. Walang kabuluhan at mga katahang-isip lang ang mga inihuhula nila. Tandaan po ninyo yung mga ganung mga propeta. Nagsasalita sila na hindi pala galing sa Diyos. Hindi galing sa Panginoon. Kahit sabihin nila na isinugo sila ng Panginoon Diyos, kaya nga makikita natin sa kanilang mga gawa. Yung mga nagpapahayag na ang kanilang sinasabi galing daw sa Diyos, alamin nyo muna kung galing nga sa Diyos. Kasi may mga ganitong mga propeta na sabi dito, ang mga propetang iyan ay nanghuhula. Ibig sabihin, nangangaral, nagtuturo. Diba? Ang itinuturo nila yung kasinungalingan. Tapos ginagamit pa yung pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko sila sinugo. At hindi ako nagsalita sa kanila. Ibig sabihin po dito, yung mga propeta katulad ni Ezekiel, nagsalita ang Panginoon sa kanya. At si Ezekiel ay sinulat niya ito para malaman natin yung mga propeta na hindi nagsasalita pala hindi nagsasalita ang Panginoon sa mga huwad na propeta. Ang Diyos lang ay nagsasalita at makakausap yung mga tunay at totoong propeta. Katulad ni Jeremias, si Isaias, diba? Si Ezekiel, si Moises, at iba pang mga propeta na makikilala natin na kinakausap sila ng Diyos. At yung mga hindi tunay na propeta, hindi talaga nagsasalita ang Panginoon at hindi sila binibigyan ng mga pangitain o anumang mga mensahe na mula sa Diyos.
hindi po sila nakakatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Yung mga huwad na propeta. So malinaw po. Tuloy natin sa 15 niya para magbigay sa atin ng liwanag yung sinasabi ni Propeta Jeremias. Kaya ako, ang Panginoon ay nagsasabing parurusahan ko ang mga sinungaling na propeta. Ibig sabihin po, ulitin natin. Kaya ako, ang Panginoon ay nagsasabing parurusahan ko ang mga sinungaling na propetang iyan. So, ibig sabihin, yung mga huwad na propeta ay parurusahan. Yung sinasabi nila ay galing daw sa Diyos ay hindi yun naman pala parurusahan niyo. Kaya inyong determine muna doon sa bawat nagtuturo o mangangaral, yung kanilang itinuturo galing nga sa Diyos. Kasi baka ikaw ay mabiktima rin, akala mo galing nga sa Diyos, hindi pala. Biktima ka rin. Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga tayo binibigyan po ng babala ng Panginoon na binibigyan tayo ng babala para tayo ay hindi basta maniwala. Ano? Tuloy natin sa 16. At tungkol naman sa mga taong naniniwala sa sinabi nila, yan, yung mga taong maniniwala. Kung nalinglang ka at naniwala ka sa sinasabi ng mga huwad na propeta, ano mangyayari? Ang mga bangkay nila'y itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem. Ito po spiritual. Kung literally talagang ganun po, yung sa lansangan, sa labas po ng Jerusalem, yung mga ganung mga propeta at yung mga nakikinig, itatapon sa lansangan. Ibig sabihin sa labas. Spiritual yan, hindi makakapasok yan sa karya ng langit. Yung ganyang mga bulaang propeta, mga huwad na propeta, maging yung makikinig sa kanila. Hindi yung makakapasok sa karya ng langit. Tuloy natin 17. Ito ang palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa mga salita ko at sumusunod sa matitigas nilang puso. Magiging mabuti ang kalagayan ninyo, walang anumang masamang mangyayari sa inyo. So nakita po natin dito sa talatang ito, bigyan nga natin ito ng linaw. Ito ang palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa mga salita ko at sumusunod sa matitigas nilang puso. Magiging mabuti ang kalagayan ninyo, walang anumang masamang mangyayari sa inyo. Sa 18, pero sino sa mga propetang iyon ang nakakaalam ng iniisip ko? Ni hindi nga sila nakakinig sa mga salita ko o pinahalagan man lang ang mga sinabi ko. Yeah. Napansin po nito ninyo yung mga propetang yun, hindi pala pinapahalagaan yung mga salita ng Panginoon. At hindi naman nila din alam yung iniisip ng Panginoon. Yan po nakakalungkot. Puntahan natin 19. Makinig kayo, ang galit ko'y parang bagyo o buhawi na hampas sa ulo ng masasamang taong ito. Yan. Tandaan po ninyo, iyan po pinakita ang galit ng Diyos sa mga huwad na propeta, sa mga matitigas ang ulo, maging doon sa mga susunod sa mga bulaang propeta, sa mga huwad na propeta. Ding maingat tayo sa pakikinig. Kaya bawat po na nangangaral, nagtuturo, ay pakikinggan nyo munang mabuti. Aaralin yung mabuti kung ito'y galing nga sa Diyos o hindi. Di ba pinalalahanan tayo kanina ni Apostol Juan? Ulitin nga natin. Doon sa kanyang mga sulat sa unang Juan, Kabanata 4, talata 1, muli nating basahin para tayo mabigyan ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa Banal Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yan po binigyan na po tayo ng pangunawa. Huwag basta maniniwala. Naniwala ka dahil naggawa ng himala.
namangha ka dahil gumawa siya ng kababalagan, huwag basta maniniwala. Ano po? Alamin mo muna kung yun ay galing nga sa Diyos yung kanyang itinuturo. Kung galing sa Diyos, saka mo paniwalaan. Hanggang sa muli po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos dito lang po sa God's Word, Read Scriptures. Salamat po sa inyong panahon at pagkikinig at nawa po nabigyan po kayo ng kaunawaan patungkol po sa huwad na propeta. At ngayon po ay bago tayo magtapos, nahingi muli ako sa inyo ng like, share at mag-subscribe po kayo sa ating channel. Salamat po sa inyong support at pagpalain po kayo ng Panginoon. See you soon. To God be the glory. Bye-bye.